Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Oras 13 minuto na makalipas ang alas 8 ng gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan Straight to the Point. Muli magkakasama ito lingkod Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko. At sa ating episode na ito, pag-uusapan natin itong napasukan kong live ni Sanrio. Dalawang alipuris ng anti-katoliko, itong si tawag nitong si Migs, yung nagpakikilalang Migs, yung isa membro ng Iglesia ni Cristo. Nabubuking tuloy siya sa kanyang sariling pasugo. So pag-uusapan natin to makalipas lamang patapos ang ating maikling dasal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome sa ating palatuntunan Straight to the Point, sa mga nag-follow sa atin sa Facebook, sa mga nag-subscribe sa atin sa YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa ating episode na ito, we have to tackle about this issue. Itong isang sakop ni tawag nito Eliseo Soriano, at itong isang kasapi rin ni Mr. Felix Manalo. Magandang gabi sa inyong lahat yan na. Ipapakita ko sa inyo itong dialogo namin itong noong pinasok ko ang tawag nito ang live ni Sanrio. Pinasok ko itong live ni Sanrio at may isang nakapasok dito sa kanyang live. May nakapasok sa kanyang live na isang membro ni Eliseo Soriano at isang membro ng Iglesia ni Cristo. Imbes na tayo ang magtanong, siya yung magtanong kasi ayon sa Pasugo Magazine na ginamit ko. I-play natin to saglit, itong nagawang conversation namin sa kanyang live. Ayan ito yung pagsalita na siya kanina, nag-hello na yung posible namang bakit? Tinatawag na Kristiyano sa Biblia, yung mga ito namang issue ni ito namang issue ni ang tawag nito kay Eliseo Soriano. Iba ang kaniyang paninindigan. Tignan ninyo ang nagawa niyang issue. Ayan, i-forward natin to Alam mo ba, yung tinatawag na Kristiyano sa Biblia, yung mga tagasunod ni Kristo, hindi yung wala akong pakialam, sir, kung ano yung Kristiyano, sir. Hindi ko naman tinatanong kung anong Kristiyano. Anong pangalan sa denominasyon mo na inaniban mo ngayon? Ikaw ba'y Baptist? Ikaw ba'y Sabadista? Ikaw ba'y ano? Ang dami mo nating salita Ikaw kakausapin ko nakapula. Sanrio, standby. Kaya nga, sir. Sir, pakilala ka muna sa relihiyon mo, sir. Bakit natatakot ka sa relihiyon mo, sir? Iba yung religion, brad Iba yung religion. Kasi ang ganito. Ano ba, sir? Baptist ka? Sabadista ka, sir? Sabadista ka? Ano ba pangalan itong nakapula? Eugene. Okay, Eugene. Eugene, Brad. Okay. May pangalan ka na. Hindi kita ma-text kasi hindi ka lalay. Okay. Hey, Brad. Ngayon, ang sabi mo, ano ang ko, denominasyon. Sabi ko, Kristiyano. Sa'yo, ano bang religion? Anong klaseng Kristiyano, sir? Ikaw ba'y Sabadista? Ikaw ba'y Bonag? Anong klaseng Paano naging Kristiyano ang Sabadista? No, wag mo akong tanungin, sir.
tinatanong kita, di ba? Sir, pag pumasok ka dito, sir, Ako dapat nagtatanong magpakilala sa'yo, ka sa anong paano? relihiyon ka meron. Ikaw ba'y Sabadista? Ikaw ba'y Brad? born again? Alliance ka ba? Kamakop? O UCCP? Teka, Ano bang teka. denominasyon ka kabilang? Kanino ba to programa? Bakit ikaw ang magtatanong sa akin? Baligtad, ako magpo-programa dyan, tanungin mo ko. Baligtad dyan, Brad. Pag ako nakaprograma dyan, pwede kang magtanong sa akin, pero kung ikaw nakaprograma dyan, ako magtatanong sa'yo. Okay ba yun? Oh. Programa mo ba to, sir? Kaya nga, programa mo yan, ako ang dapat magtanong sa'yo. No. Hindi Mali natin na. to programa dalawa, sir. Nakapasok lang tayo dito, pumasok tayo, di ba? So, Kung hindi para mo mas to malinaw, sir. programa, Paano naman wag kasi, mong sir? sasagot. Ako kay San Reyes sumasagot. Ay, ito nagtatanong. Kasi si San Reyes... Ay, kaya nga, tinatanong muna kita, sir, kung ano yung denominasyon mo. Programa mo ba yan? Ito ang problema at ito yung issue niya na ayaw ano natin yung ibang lumabas. Yung na-issue niya na ayaw niyang ayaw niya na sabihin ang kanyang relihiyon kasi mahiya siguro siya na sa bandang huli sinabi naman niya na siya pala'y kaanib ni Eliseo Soriano. Sinabi pala niya na siya pala'y kaanib ni Eliseo Soriano. Na bakit ikahihiya ninyo ang inyong relihiyon? Kaya nga para magkaintindihan tayo, magpakilala ka, wala namang problema, pangalan mo, Migs. Oh, Sir Migs, ha? Pero ano bang relihiyon ka kabilang? Anong sabi niya, Kristiyano po ko. Anong klaseng Kristiyano ka? Ikaw ba'y Sabadista? Ikaw ba'y born again? Alliance? Methodist? Ayaw pa rin niya sagutin. Sa bandang huli, inamin niya na siya pala ay kasapi ni Eliseo Soriano. Oh. Ikahihiya nila dahil ang samahan na Church of God, kung makikita nyo lang, ang samahan na tawag nito, Church of God, ito po ay tatag lamang ni Eliseo Soriano. Tatag lamang ni Eliseo Soriano yan. Pero hindi na muna natin yan pagbigyang pansin kasi mahaba-haba itong conversation namin at itutuloy natin to yung may INC na pumasok. Ayan, yung problema ni Kwani, nag-challenge question ako kasi sabi niya hindi daw Diyos ang Espiritu Santo. Nag-challenge question ako kung may mababasa ako na Diyos ang Espiritu Santo, ano ngayon? Aminin mo ba na ang Kwani Eliseo Soriano, ikaw ay anak ng demonyo? O ayaw tumanggap sa challenge. Mahaba-haba itong conversation namin. Dito tayo sa isang membro ng iglesia ni Manalo. Nagtanong siya patungkol sa pasugo nila. O itignan natin tong isang membro ni Tatang Manalo. Nagtanong patungkol sa tawag nitong ginamit kong pasugo na may nakasulat na one holy the true Catholic the true Iglesia ni Cristo or the true Church of Christ is the Catholic Church. Ito yung nakabanggit sa kanilang pasugo. At pumasok siya, nagtanong kasi pinutol daw natin yung statement sa kanilang nitong pasugo. Ayan, tignan natin to, ha. O ito. Yan na, sa Catholic din. Anong tanong mo? Yung tungkol sa pasugong binasa mo, yung may leading to the conclusion, the true Church of Christ is Catholic Church. Pwede mo bang basahin ulit? Yung sa Gusto mo? pasugong. Sige, babasahin ko ito. Yan o. Given a direct time link between the Catholic Church and the Apostle, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Oh, kita nyo? Yung Iglesia ni Cristo kasi Pwede bang basahin sa bandang itaas niyan? bandang Bandang itaas. itaas. Bandang itaas. Ito. Bandang itaas eh. Ito, yan o. The first, bandang itaas. Anong klaseng bandang itaas itong gusto mong magbasahin? Ha? Ito. Di ba ibig mong sabihin? Ito.
Asa sa Christian since my boyhood ito? Pakibasa mo. Ito bang ibig mong sabihin? Ito sa Yan. Christian since my boyhood in Marihatag, Surigao del Sur, in Eastern Mindanao, and seminarian for 8 years. Ay sir, mali naman itong statement niya sir, kasi wala namang seminarian na for 8 years, di ba? Uy, anong klaseng seminarian 8 years ito? Ito. Having priesthood, philosophy studies. Ay, mali po sir. Dating Sandali lang sir. False testimony pala ito sir eh. Alam mo sir. Sandali lang sir. Sandali lang sir. Lilinawin ko lang ha. False testimony pala ito. Ngayon ko pala ito nabasa dahil alam mo sir. Sandali lang sir. Kahit pa pagdudugtungin natin ito sir, mali pala statement nito. Dahil wala namang philosophy na 8 years. Ako sir, nag-aaral ako ng philosophy sir. 5 years lang yan sir, hindi 8 years. Kapag ikaw po ay nag-aaral ng pari sir, 5 years kang maging philosophy. Sandali lang, huwag kang sapaw na sapaw. Ikaw na nagtanong eh. Sumagot ako. 5 years po, mag-aaral ng philosophy. Pagkatapos mo ng philosophy, kung gusto mong mag-proceed sa proper course of the priest, kaya mayroon ka rin 5 years na theology, hindi philosophy. Ito yung binanggit dito. Ito na ha. Having 8 years priesthood philosophy studies. Nako! Katawa-tawa ito! Wala namang philosophy na 8 years. 5 years yan, boy. Sige, pagpalagay na lang natin na may 8 years. May 10 years pa nga. Dadagdagan natin ng 20 years talaga. Hindi ka magduda. Ang banggit niya, sabi mo, diba? Ito yung conclusion mo. Ay, payag pala ng dating Katoliko yan. Hindi pala official opinion ng Iglesia ni Cristo ba? Yung gano'n nyo? Alam ko na yan. Ang conclusion mo. Mabuti pa yung 8 years na philosophy, alam niya. Ikaw hindi mo alam, kawawa ka. Anong banggit sa Biblia? Si Cristo nagsabi, ang nananatili sa akin maliligtas. St. Matthew chapter 24 verse 13. Ikaw, napaanib ka sa simbahang tatag ni Manalo, kawawa ka. Ito yung mga nabuking ang Iglesia ni Cristo sa kanilang pasugo. Alam nyo, matagal ko na tong binasa ko naman to paminsan-minsan, pero di ko alam. Ayan ha, nagkaroon pala sila sa kanilang sariling pasugo ng testimony. Inilagay nila sa kanilang sariling pasugo at ipinalabas nila na mayroon daw sa Kristan na naging seminaryan na nag-Iglesia ni Cristo. Basahin natin to kasi pinalabas nila. Pinutol ninyo. Yan po ay pahayag ng dating Katoliko. Hindi po official pahayag ng Iglesia ni Cristo. Yung pag ano na banat nyo. Ito. Basahin natin tong pasugo, July-August 1988. Page 6. Anong banggit? Even the secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostle, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Di ba? Sabi dito, Katoliko pala tunay. Sabi niya, pinutol. Hindi mo binasa ang una. Babasahin natin tong una ha. Agis the light tayo ngayon. Ayan. Inahan natin ng konti light natin. Sige. Agis, babasahin natin to ha, boy. Ito boy. Magbasa tayo boy ha. As a Christian, since my boyhood, kasi kuan pala ito, testimonya pala ito, artikulo ng isang dating sa Kristan daw na nagiging kaanib na ng Iglesia ni Cristo. Usap ayaw mo binulok. Yan sa'yo Hindi ito maganda kasi parehas lang Christian. Ang maganda sana kung kumbinsihin natin, wag kayo iba-ibang. Ayan, yan na lang imo mamaya na lang yan sa'yo. Ito yung pasugo, babasahin natin to Ang banggit po sa pasugo, tingnan nyo even the secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostle, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ang sabi,
Brad, hindi mo yan binasa ang una. Pahayag yan ng isang dating sakristan, hindi pahayag ng Iglesia ni Cristo. Inamin ng dating sakristan na siya po ay ang conversion ng isang sakristan, ang pagkakaalam niya, ang Katoliko daw ang tunay. Ay basahin natin. Ayan o. As a sakristan, since my boyhood, in Marihatag, Surigao del Sur, in Erskine, Mindanao. Dapat, alam niya kung sakristan siya, magbanggit siya kung saan parokya siya, at kung sino paris priest niya dati, na siya'y lumabas sa Katoliko. Kasi kapag ikaw po'y lumabas sa simbahang Katolika, sabihin na lang natin Katolika daw. Pero kapag lumabas ka sa simbahang Katolika, may sabihin, Brad, gawa-gawa lang yan, hindi po Katolika yan. O, pagpalagay natin, hindi mawawala ang birth certificate. Nakalagay ang kanyang religion dyan sa birth certificate, kung ano religion mo, at ano ang nationality mo. So, dito pa lang, sa pagbisaya na lang, Brad, ayaw ipit magtagalog din mas nakakaawa ka. Sagdila na siya. Now, dito pala, dapat sana nagbanggit kayo. O, di ba, post testimony to. Alam nyo ba kung bakit? Tuloy natin yung basa. Bukod sa naging seminaryan siya, ay nagiging kwan siya, nagiging, tawag nito, nagiging, bukod sa naging sakristan siya, naging seminaryan pala yan, no? At hindi rin binanggit kung saang seminaryo siya nag-aral. Halimbawa ako, pag sabihin ko, ako po isang seminaryo dati. Saan ako nag-aral? Sa Corieso Seminary doon sa Dipolog City. Alam ko yan, isang taon na akong nag-aral ng philosophy. Magka-seminaryo ka una, hindi ka basta-basta dyan na umapak sa theology. Magseminaryan ka muna ng philosophy. Ngayon, ito. A seminarian for 8 years having finished philosophy studies at San Carlos Seminary, Makati, Metro Manila. O yan, nagbanggit siya. Ang tanong, ilan ba ang taon maging bago ka makapagtapos ng philosophy? 8 years? Magaling pala kayong gumawa ng mga kwento, ano? Hindi po 8 years ang philosophy, boy. Boy, hindi 8 years ang philosophy. 5 years yan sa seminary. O na, pre-college. Itong pre-college kasi, lilecture ko muna ito sandali. Pag pre-college ka, mag-adjust ka pa kung ano yung buhay seminaryo, kaya mo ba, ano yung mga gawain, ano yung mga ganun, yung mga ganyan, mga daily routine. Kaya pre-college. Kapag ikaw po ay kinaya mo at sinunod mo lahat ng mga alituntunin, yung mga protocol sa loob ng seminaryo, ikaw ay i-recommend bilang isang first year college na. So, 2 taon ka na. 2 taon ka na. Pagka first year college mo, 2 taon. Second year, third year, fourth year, kaya nga 5 years. Kung mabuti ang gawain mo sa loob ng seminary, kung maganda ang record mo sa loob ng seminary, kapag hindi maganda ang record sa loob ng seminary mo, 1 taon ka lang, palalabasin ka, yun po tinatawag na regency. Kasi pag regency ka, depende yan, bigyan ka ng 2 taon, 3 taon. Kapag ikaw po expelled, hindi ka na makakabalik sa seminaryo, dahil nakikita nila mismo na hindi mo kaya magpare. Halimbawa, may nagawa kang kasalanan sa loob ng seminaryo, ikaw po'y nagloko at hindi talaga karapat-dapat na maging isang pare, kaya nga expelled. Kaya expelled. Ngayon, magandang buhay, Brad Delpin Pano Rabago. Malakas bang audio natin dyan? Kuha na comment kasi minsan may nagkuha na mahina daw. Now, kapag ikaw po ay nakagraduate ng philosophy, kaya nga, depende yan sa'yo. Nasa sa'yo ang pasya. Kung ikaw ay mag-asawa, bahala ka na. Pero bago kayo magtapos ng philosophy, bago kayo mag-graduate ng philosophy,
Dadalhin kayo sa isang retreat house. Doon kayo mag-meditate. Kung gusto nyo bang magpare o magtrabaho na lamang habang buhay. Kasi tapos ka ng philosophy. Minsan nga ang iba nag-proceed ng law. So kapag ginusto mo talagang magpare, dahil wish mo yan na magiging pare ka, mag-apply ka for theology. Kaya mag-take ka ng exam again. Mag-take ka ng exam again for, kung makapasa ka sa theology, mag-aral ka ng pare. Depende yan dito sa Mindanao. Sa pagkakaalam ko, meron sa Misamis or Osamis. Meron din sa Cagayan, St. Vianney. Seminary Theology ba yung tawag niyan? Meron din sa Davao. Kaya ngayong mga kabatsmate ko doon sa seminaryo, ang iba nag-aral sa Osamis ba yan? Or sa Misamis? Osamis yan. Yung iba sa Cagayan, yung iba naman doon sa tawag nitong Davao. May seminaryo sa Davao. Now, kapag ikaw ay tinapos mo ang theology, mayroon kang 6 na buwan, kung hindi ko nagkakamali 6 na buwan, ikaw po ay magserbisyo bilang isang dikon. Ordinahan ka ng dikon. So ano ba yung dikon? Yung katulong ng isang pare, mag-assist ka sa pare. Wala yung pare, ikaw yung mag-ano, pero hindi ka pwede wala ka pang mag-consecration. Yung, tama ba yan? I'm not dikon Pagtapos ng 6 na buwan, ordinahan ka na bilang isang priest. Kaya magiging pari ka na. Now, paano nangyari sa testimonya nitong Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo? 8 years. Kaawa naman. May 8 years ba? Wala, di ba? Walang 8 years, boy. O, basahin natin to. And a seminarian for 8 years having finished philosophy studies at San Carlos Seminary, Makati, Metro Manila. Ito, questionable po ito. Tignan natin yung San Carlos, Manila, Kung meron lang sana ditong mag-investigate kung itong, kaya nga hindi nila pinangalanan kung sino subject sa isang seminaryan ay si Tarpulano, hindi. Walang binanggit dito. Ako si ano, wala. Kasi mabubuking sila. Sa seminary kasi, pag mag-aral ka, kukunin natin yung record kung meron ka bang record na nag-aral ka doon sa seminaryo sa San Carlos. Makati City ba yan to? Pero paano? Naging 8 years ang philosophy. Boy, sa seminary, walang 8 years, boy. Sa philosophy, 5 years yan, ha? Baka hindi mo alam. Ito, pasugo nyo, false testimony ito, eh. Kaya wag kayong maniniwala. Halimbawa, meron akong yung mga previous pa na taon, yung cellphone pa at data pa yung gamit natin. Di ba? Nag-play tayo, data ba yun? O may wifi na ako dito. Dito yung plaster natin dati. At di ba nag-play ako ng isang babae na na-convert ng isang iglesia ni Cristo dating Katolika. Questionable. Questionable. Mali yung kanyang mga, dati daw siyang Katoliko at doon sa parokya, pero mali yung sinabing Ayan, natatawa tuloy ako sa inyo. Ha? Natatawa tuloy ako sa inyo nito. Now, dito sa tinawag natin na testimonya ng isang iglesia ni Manalo, aba, talagang gawa-gawa nyo lang. Ha? Para ano? Manloko kayo ng mga tao? Ipamukha nyo sa mga Katoliko ba may lumipat? Nagsilipatan na nga yung mga membro ninyo sa Katoliko? Ha? Nagsisilipatan na nga yung mga membro ninyo sa Katoliko? Tignan ninyo si, nagiging pare ba ito? Si Father Alfie Angeles? Correct me if I'm wrong, kung pare ito. Missionaryong pare ito, di ba? Yung mga Dominican priest.
Dating kaanib ni ano yan, ni Soriano. Nag-Iglesia ni Cristo, correct me if I'm wrong. Or Iglesia ni Cristo bagay nagiging kaanib ni Soriano at kayo nagiging pari na. Di ba? Yung kapitbahay namin dito, Iglesia ni Cristo. Pero kayon, Katoliko na. So fiction, yung mga pasugo nyo, puro fiction. You know what is fiction means? It only exists in the mind but not in reality. That is the meaning of fiction. Straight to the point. Live. At yung pag-uunawa ninyo sa Biblia, accommodated sense, kung sa Bible scholar pa ito'y tawagin. Yung accommodated sense kasi, ikaw yung gumawa sa sarili mong doktrina, ini-impluwensya mo yung Biblia. Hindi yung Biblia na impluwensya sa sarili mo doktrina. Yan ang ibig sabihin ng accommodated sense. O paano ito? Nagpapari, Pabro, hopefully magiging pari na rin balang araw. Sinong nagpapari? Ako, kung natuloy ko lang yung pinalabas kasi ako. Merong mga pero okay lang, at least nagiging abogado tayo sa pananampalatayang Katoliko. Dito tayo bagay. Ngayon, boy, bakit hindi ninyo pinaniwalaan? Sabi niya, pinutol ninyo ang pasugo. Hindi amin yung pahayag na yan. Opisyal na pahayag yan ng dating seminaryan at saka sa Kristan na nagpapari pa bro. Nagpapari. Hopefully magiging pari ito si Bro Angeles. Sige, pagpalagay na lang natin na, kasi mabait tayong Katoliko dagdagan natin to ng 20 years na philosophy. Total mabait naman tong Katoliko dagdagan natin itong 20 years na philosophy nila. At gawin nating 40 years ang theology bilang pare. Kasi mabait yung Katolik. Sa inyo, kinulang 8 years lang 8 years lang. Ito. Ngayon, kung mismong pahayag yan ng seminaryan, hindi mabuti pang dating seminaryan, alam niya. Binanggit niya. Alam niya. Ngayon, totoo naman ang sinasabi ni seminaryan. Dito, tinatin sa pasugo. Totoo naman ang binanggit ni Anon seminaryan, na Peking seminaryan ito. Wala namang pangalan. Totoo yung binanggit. Alam nyo kasi, ito, isang file, record file ko ito. Nandito na lahat ng mga kopya ng pasugo at itong mga official gazette, yung mga libro ng Iglesia ni Cristo, yung mga laman ng mga letters nila. Kino-compile ko lahat. Mahirap maghanap. Binukbayin ko na lang. May mga kopya kasi ako ng mga pasugo na hindi nabuo. Kinompile ko na lang dito para hindi mawawala. Now, ngayon, boy, mabait yung Katolik di ba? Alam niya, anong sabi ni Kristo? St. Matthew chapter 24 verse 13. Mapalad ang mananatili dahil sila po'y maliligtas. Hindi na nanatili itong Anon seminaryan na ito, kaya kawawa. Doon siya naniniwala sa simbahang kulto na tatag ni Mang Manalo. Kung i-search natin sa Google, sira yung monitor natin kung may mag-donate sa atin ng monitor, ayos, para magamit natin to, para hindi tayo maputol sa OBS. Kawawa naman yung OBS natin. Mawala tayo. Yung audio natin, mawawala rin. Minsan, kaya nga may nag-comment, Brad, nawala yung audio, Brad. Yung OBS kasi natin, yung isa lang gamit natin. Iba yung magbasa muna tayo ng mga nag-comment dito sa ating YouTube channel sa Punto por Punto. Magandang gabi sa inyong lahat. Sina Reverend Father Darwin Gitiano at yung mga kasamahan. Hindi ko na lang pangalanan. Sa Dipolog City, sa Diocese of Dipolog, si Father Ramil Corong. Isang spiritual director sa Catholic Faith Defender Bible Apostolate. Sa mga Catholic Faith Defender rin dyan sa Mayaguan. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan.
At sa nagpalo sa atin ngayon, magandang gabi, good evening bro, watching from Cadiz City, Negros Oriental, si Nick Tolge dito sa ating YouTube channel, straight to the point. Okay, subscribe na rin sa ating YouTube channel, Lakbay Katoliko. Okay, kasi mayroon tayong mga, minsan magpo-post din tayo ng mga video dito pag mayroon tayong mga alitan sa ibang sikta, magpo-post din tayo ng mga video, no? Okay, so yan. At sa mga nanood sa ating live, dito na lang ako magbasa ng komento sa Facebook dahil doon sa cellphone, dahil sa ating monitor wala, di gumana, sira. Mayroon na tayong bagong cords, sira pala ang tawag nito, yung monitor natin. Hindi ko alam kung bakit. So salamat nga pala sa mga nagfollow, sa mga nanood sa ating live sa gabing ito. Pagka ganitong usapin kasi paggabi hanggang alas 9 lang po tayo, ano. Kawawa. Ito, babalikan natin tong kay Soriano. Kay Soriano si Sister Gina Umpad, good evening, watching from Punta Santa Ana, Manticao, Misamis Oriental. Daghan kasi kaayo mga sigi o yabang ning kalsada. Marami ang mga di atin alam kung taga saan yan. Gaps, unsay doktrina sa Katoliko nga pagtulunan ni Jesus Christ? Madami. Gusto mo doktrina? Marami tayong doktrina. Una ding Apostles' Creed, bro. Nabatay Catholic Fitipindir dire sa Sambuanga City. Yes, sa Sambuanga City meron sila si Brother Ricardo Pilisarta dyan, siya yung Catholic Fitipindir president do sa San Ramon ba yan? Dyan kasi ako under dati. Ngayon sa Dipolog City na tayo. Layo na yan sa Sambuanga City, di ko na ano yan. Sa Sambuanga City, kontakin mo si Brad Buboy Tulo ba yan? Yung kanyang account. Or sa mga Catholic Fitipindir, may mga seminar sila, sige dyan hindi ko alam kung anong schedule nila dyan sa seminar. Meron Catholic Fitipindir dyan. Mas maganda nga yan, dagan kaayo, sige yaw dire sa Santa Maria, sige pang daot. Santa Maria, marami relihiyon dyan, nakaapak ko Santa Maria. Alam nyo kasi doon sa Sambuanga City, minsan isang taon ako dati dyan minsan namasala doon sa Ayala, nagtrabaho kasi ako ng planta sa sardines. Sa Santa Maria, daming kwan dyan. Hindi ko alam kung ilang religion dyan, basta madami. Mas maganda sana siguro magkaroon kayo ng mga public preaching doon sa Plaza Pirsing. Kasi sa Plaza Pirsing, ang daming tao. Siguro ako may mga Islam doon na magtanong sa Plaza Pirsing. Dati kasi may mga debating nang ganap doon sa Plaza Pirsing. Wag lang doon sa sa Port Pilar. Disturbo kasi sa Port Pilar, may mga kwan tayo doon, may mga kapatid tayo na nagkaroon ng debosyon kay Mama Miri. At saka milagroso yung Mama Miri na yan. Meron akong Chabacano Bible dito, New Testamento, El Nuevo Ni Testamento Chabacano. Pero hindi ako makakaintindi minsan ng kwan. Maganda doon sa Plaza Pirsing, magkaroon kayo ng soundbox doon. At mag-market preaching kayo. O di ba kayo sa tabi ng gilid, mabuti doon sa Sambuanga City, maraming tao. Kasi sunok dito sa amin, wala maliit lang. Good evening ka po, watching from Saudi Arabia, si Iman Tobilan. Mag-chat po ako dito. Mao gani unta bro, kay ako unta mo badlong, baka butata ko, baka gamay pa ko nabalaan. Hindi, wag kang mag-isa. Unang-una, isipin mo, God is with us. Meron tayo Diyos, di ba? Pangalawa, wag kang mag-isa. Marami naman tayo mga Catholic Fitipindir doon. Sila si Sister Gima Cadiz, kontakin mo yun. Si Brad Buboy Ricardo Pilisarta, yung Catholic Fitipindir presidente. I don't know kung siya pa ba yung presidente doon ngayon. Kasi dati pa yan, 2019 kung hindi ako nagkakamali. Nung nagpa-under ako ng Catholic Fitipindir dati doon sa Sambuanga City. Ngayon, under na ako ng Diocese sa Dipolog. Kaya meron akong certificate sa Catholic Fitipindir sa taas. Under ito ni Father Ramil Corong, ang Spiritual Directors Bible Apostolate Catholic Fitipindir. Now, Gaps, ang Apostle Creed sulti na sa Katoliko o
Galing yan kay Kristo, pananampalataya ng mga apostoles. We have to tackle about that sa susunod siguro na episode natin. Now, balikan natin tong kay Soriano. Sadali lang, saglit lang itong kay Soriano eh. Sinabi niya, sabi ko kasi, ano bang religion mo? Pag magpakilala ka muna, sabi niya, Christianity ako. Wow, new sit up po, Studio Brad. Nice po. Si Castle M. Cortez, ubiis na yung gamit natin, sis. Pag may gustong pumasok at mag-conversation live, tawagan nyo lang ako sa group chat, Lakbay Katoliko. At sasagutin ko yung video call mo, i-adapt ko dito sa ating live para makita sa ating mga viewers natin kung alam nyo itong bakanting itim na ito. Ayan, dyan lumabas yung mga mukha ninyo. Sa ngayon wala pa kasi pagka mangungumentaryo tayo, hindi ko muna sasagutin yung mga tawag natin unless and until na mag-go na ako, go signal. May advertise tayo sa to join this program, just PM me para ma-add ko kayo sa group chat Lakbay Katoliko. Okay bro, pag market preaching food, dito sa amin wala pa yan kasi ayaw ng pares-pres namin. Sa ibang kuan, sa Dipolog, may kuan sila, may plano. Doon naman sa Salog Chapter, Catholic Faith Defender, kung saan ako kabilang, I don't know kung tuloy ba yung plano nila. Hindi ko alam kung sa susunod na taon, yung pagka January sa Bible month, baka mayroon sila, punta ko doon. Magdala ko ng maraming referensya, open forum yan eh. Maganda yun. Bida bro, watching from Liloan, Cebu, from Cebu. Magandang gabi po sa inyo. Christian, hindi, Christianity. Sino ba ito? Ang Christian po, kapag ikaw po ay Kristiyano, ano ba itong ibig sabihin na Kristiyano? Ang Christian po, those who follow Jesus Christ and His teaching. Magbasa tayo ng meaning. Ako, marami akong malalaking diksyonaryo sa gilid, Marami akong makakapal na diksyonaryo. Pero yung maliit lang yung basahin natin. Ay, para ito yung New Merriam-Webster Dictionary. Ito, mayroon akong the New Century Dictionary, New International Dictionary of English Language, Merriam-Webster, World Book Dictionary 1 and 2, at saka itong mayroon ako ditong Pangwagnalls Dictionary, Bible Dictionary, marami ako. Ito yung basahin ko, New Webster Dictionary. Ano yung Christian? Iba ang Christianity at saka sa Kristiyana. Kasi sabi ni Tatang Migs, Tatang Migs na lang yung tawag ko sa iyo, Magandang gabi po sa inyong lahat yan. Sabi niya kasi, Christian, hindi Christianity. Sabi niya, I'm a Christian. Anong klaseng Christian ka? Ikaw ba'y born again? Ikaw ba'y yakwan? Ayaw niyang tanggapin. Sa bandang huli, sinabi niya, kaanib pala siya ni Soriano. Wawa naman. Naloko ka ni Soriano, Christian. Christian. Walang Christian dito. Christianity lang ang meron. So magbasa tayo ng ibang diksyonaryo. Itong pinakamalaki na lang siguro, itong Century Dictionary, baka meron dito. Yung malaking diksyonaryo po natin. Magbasa tayo ng kahulugan sa Christian. Mas mabuti na lang siguro, i-search natin para makita sa audience natin sa Google. Ipapakita natin ang meaning ng Christian. Sandali lang ipapakita natin to meaning ng tawag dito ng Christian. Okay, para alam. Hindi alam nitong si tawag nitong si Soriano yung mga what is Christian. Ipapakita natin what is Christian. Ipapakita natin to sa ating Christianity.org. Ito. Meron ako isang sa tawag nito sa isang encyclopedia ko dito, meron din kahulugan sa Christian. Ito tignan ninyo. Ang Christian, hindi na masyadong makikita, maliit na masyado. Ayan, basta sa screen yan nakikita ninyo ang meaning pala ng Christian. Ayan
Christian is someone who believes in Jesus Christ and follows His teaching. Kung duda kayo dyan, meron ako ditong isang yung encyclopedia. Basahin natin tong encyclopedia natin kung baka mayroon dito. Ayan, Collier's Encyclopedia of Knowledge. Christian. Kasi paano naging Christian itong kay Soriano? Totoo, Christian kayo pero bulok. Christian. Kasi bulok kayo Dahil Soriano lang kayo umanib. Si Soriano, hindi nga. Si Soriano, alam ba ninyo, balak na sanang puntahan ni na Reverend Father Darwin Gitgano para hamunin ng debate kasi tago lang siya ng tago, hindi nga umuwi ng Pinas. Namatay na lang, wala pang nangyari. Christian. Ito. Christmas, Christian. Magbasa tayo ng meaning ng Christian. Ano ba ang kahulugan sa Christ Church? Kahulugan sa Christian. Christianity. Ito yung Christian meaning sa Christian. Those who follow person follow the teaching of Jesus Christ. Ngayon, matatawag ba nating Christian itong kay Eliseo Soriano? Na hindi kayo nagpalo ni Kristo. Sinong pinapalo ninyo? Ang pinapalo ninyo ay si Soriano. Nakapalo kayo ni Soriano, di ba? So pagka nakapalo kayo ni Soriano, ay hindi si Kristo pinalo nyo. Kapag si Kristo sana sinusunod ninyo, Katoliko na kayo. Yan lang kasimple. Straight to the point. Live on the spot. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo, tinutukan. Straight to the point. Anyan. Huwag kang umanib ni Soriano. Wala namang kwenta yung kay Soriano. Dito lang yan. No need. Nasa dictionary. Biblia tayo. Diba ang Kristiyano? Kaya nga tinawag na Kristiyano dahil sumusunod ni Kristo. Naniniwala sa mga doktrina ni Kristo. Paano kayo matatawag natin na Kristiyano? In the first place, you do not follow the doctrine of Christ. Sino pinapalo ninyo? Si Eliseo Soriano. Sino ba yan si Eliseo Soriano? Isang Pinoy. Di ba? Isang Pinoy, di ba? So, sa tingin ninyo, may on the spot, anong aral ng Katoliko nakasulat sa Biblia? 100%. At mayroon namang hindi nakasulat dahil yung secret tradition tinuro ng mga apostol, wala sa Biblia yon. Yung mga tradisyon hindi na naisulat. At hindi basihan natin na sa Biblia lang tayo magbase. Dahil ang Biblia, sa tutuusin lang, kung totoo lang kung totoo kayo, Bible alone, walang mababasa sa Biblia. Sa tutuusin niya, hindi kumpleto ang detalye ng Biblia. Dapat alam niyo. Hindi kumpleto ang detalye ng Biblia. Kung kumpleto, di sana lahat nandun sa Biblia. Sa Biblia ba, mayroon bang mababasa na matapos kang tumai, maglagay ka ng tissue sa puwet mo? Wala. Ano nga ang aral ng Katoliko na nagkasulat sa Biblia? Marami. Si Kristo Diyos, yung Apostles' Creed, yung Holy Eucharist, Confession, Baptism, Sacrament of Anointing of the Sick. Mga 7 sakramenta sa Biblia yan, boy. Yung pinakabuhay ng simbahang Katolika, yung pinakasentro sa simbahang Katolika is the Holy Eucharist. Nasa Biblia yan. Binanggit pa nga ni Kristo, di ba? At sabi ni Kristo, ang sino mang kumain sa katawan ko ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Hindi sinabi ni Kristo ang sino mang kumain sa katawan ni Soriano ay magkaroon ng naku, kawawa naman. Ha? Kawawa talagang kawawa. Muna, in Bisayan term, pagmata na mo. Ha? Ayaw magdukot-dukot anang gitukod ni Soriano. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Oras sa 58 minuto na magkalipas ang alas 8 ng gabi. Magandang gabi sa ating lahat. Sa nanonood sa ating live, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa ating palatuntunan straight to the point. Sa ating YouTube channel naman, good evening Bro Eugene, watching from Cadiz City. Amik TV Mix, magandang gabi Bro Eugene. Meron namang bagong siktang Piki INC din ang pangalan. Oy, meron pala INC pangalan. May ari si Ricky Lomapay ng kaniyang video, puro panira ng Katoliko. Ibang klase to. Kapag hindi ka makasira sa Katoliko, pag hindi mo sinisiraan ng Katolika, wala kang membro makukuha. Dahil nga naman kasi ikaw magka-interest ka sa born again kay Soriano, liit na membro. Kayo pa nga nagtutulong-tulungan na gibain at sirain ng Katolika. It's normal kasi sa Katolika po maraming membro at ikaw naman kasi tingnan nyo, babato ka ba sa isang bunga na plastic? Hindi, diba? So sa totoong bunga ka magbato. Kasi yung Katoliko totoo, kaya nga kinukuha nila yung mga membro natin. Tatawa tuloy ako, INC pa yung pangalan. Magandang gabi. Bro, buti nabuking mo ang kalokohan nila. I'm watching from Maasin City, Southern Leyte. Kaano-ano ito si Dan Maasin. Nagkalat ang video ni Ricky Lumapay sa FB. I-mention ako sa FB ha. At bigyan mo ako ng link sa video niya. Sasagutin natin yan. Albert Amito, saan ka sa Maasin? Kaya Amik TV. Binawi ang mensahe. Okay. Kwanto. So, bigyan mo ako ng link sa kanyang kanyang mga video doon sa sa kanyang Facebook. Hindi ko alam kung ano yung mga Facebook account nila. Matagal na sira Katoliko, hindi na need sirain. Matagal daw sira ang Katoliko. Ang sa totoo lang, yung kay Soriano, matagal na sira. Yung founder ninyo, matagal lang patay. Saan ka nakakita ng founder ng simbahan na nabuhay maguli? Sa Katoliko lang si Kristo. Siya yung nagkatawang tao. Siya yung nagpakamatay sa krus, nagpapako alang-alang sa kasalanan natin, at siya yung nabuhay maguli. Siya yung bumalik para tayo po sa araw na paghukom, di ba? Hindi po si Soriano ang namatay, hindi si Soriano ang nabuhay maguli, at hindi naman si Soriano ang bumabalik para sa araw ng paghuhukom. Boy! Tatang Megs, gumising ka, hoy! Straight to the point. Live. Tatang Megs! Gumising ka, Tatang Megs! Huwag kang natutulog. Kasi natutuwa yung demonyo sa'yo. Akin ka na lang. Akin ka na lang. At sa habang panahon. Verse ng 7 Sacrament. Sa susunod, we have to tackle about 7 Sacrament. Kasi tama yung tanong mo Tama pala yung tanong mo, Mags. Sabi niya na saan daw sa Biblia ang 7 Sacrament. Okay. We have to tackle about, but sa ngayon, hanggang alas 9 lang po ako. Kutoy, may kuntihan ko po kayo pinahapon. Kayo ang oto ng Katoliko, pari rasigig. Eto. Kayo na oto ng Katoliko, pari rasigig yaw-yaw og sunod-sunod. Alangan naman kasi pastor yung si sunod-sunod yaw-yaw.
Binisayo na to niya. Bahala ng Tagalog, di kasabot. Ha? Wa gay mabasa sa Biblia nga ang pastor gisugo or magwalig mayong balita. Si Pastor Butlay katong batanon. Pastor Butlay kuno to sa Bunagoy. Nabay mabasa sa wa. Pero naay masabot sa Biblia. O yan siya ay mga tana, asa mabasa sa Biblia, litra po litra. Yabag na. Balsan o pangutana, litra po litra. Wa, naay masabot. Wag itaan eh. Ha? Wag itaan eh. Anak nga, kaya nga mag-ingat tayo sa mga taong manluloko. Hoy, Iglesia ni Cristo, gumising na kayo sa katotohanan. Hindi si Cristo ang ulo niyo, si Manalo. Oh, nagbigay pa kayo ng testimonya. Pastor 3 months, 4 na araw lang nagbasa ng Biblia, pastor na. Minsan pa nga, dalawang linggo lang. Wala na, pastor na. Astilan. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Oras 4 minuto na magkalipas ang alas 9 ng gabi. Uy, ano ba yung background natin? So, nahirapan sa kalisod bro. Kasama ako, member, unsay meaning aning MCGI? Magi kaning magi. Unsay ning magi? Ang pagkakalam ko, member of the Church of God International ba ito? Mark Binagtan is watching. Talakayan kami, wala lagi butata. Wawa naman. Okay lang ba may guest ako sa platform mo? Audio call? Ay. Tawag ka sa video call na lang, video call tayo. Tumawag ka, sasagutin ko. Sige, sa video call, tumawag ka. Sandali lang ha. Tawagin mo ako. Tawagan mo ako sa video call. Sasagutin ko. Video call to F2. Mag-call ka ulit sa akin. Sasagutin ko. Yung tanong, yung tawag mo, ilalagay ko dito para ma-live natin to. Pasagit kay Cyrus Glenn. Namingaw man ang dating daan, namatay ilang founder. Ha? Sa platform mo para kaya nga tawagan mo ako sa video call. Pag video call tayo, dahil i-live natin dito. Kasi di ka maka-join dito dahil kwan ka eh. Yung gamit ko laptop, paano ka maka-join dito sa cellphone bro? Tawagan mo ako. Tawagan mo ako sa video call para ilagay ko dito sa kwan sa ating live. I-live ko. Ayaw mo? Kaya nga sa platform next time audio call para kaya nga mag-call ka sa akin ngayon. Mag-call ka sa akin ngayon at sasagutin ko, di ba? Pagkatapos i-click ko ito dialogo. Dito video call. Ayan nga. Sige, tumawag ka. Hintayin kita. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ligi at sa liga ng katotohanan ang ngalan sa magi sa una na bro. Member of kaya nga pala. Hindi ko alam. 7 minuto na makalipas ang alas 9 ng gabi. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Kaya nga sinabi ko sa iyo, hanggang alas 9 lang ako. Pero ikaw ay kung gusto mo, sige. Kung gusto mo, pasok ka dito. Papansinin kita. Nice man, video call. Video call, tawagan mo ako. Dahil dito natin i-live yan. Tawagan mo ko. Ngayon mo, di ba tumawag ka kanina, nag-live ako.
Hindi pa ako tapos nag-sit up sa OBS. Kay Soriano yan, bro. Kay Soriano pala. Kala ko kay Kristo na. Kung ayaw mong tumawag, ay di mag-out na ako sa live ko, ha. Kung ayaw mong tumawag. Dahil, wala, takot yan. Ayan. Para, Barbaros is watching. Video call dapat, Rugaps. Ayaw sugot, audio call. Wag sa audio call, ha. Para makita ko yung mukha mo. Wag sa audio call. Video call ang gusto ko. Protocol natin dito sa ating live, dapat magpapakita ka ng mukha mo. Kung ayaw mong magpapakita ng mukha, wala akong magawa. I don't entertain you. Okay bro, i-mention kita ngayon doon. Galit na galit sila sa akin. Wawa naman. Mga sulpot na ito. Wag sa audio call, ha. Kapag I don't accept audio call. Para ka lang tumawag ng cellphone nun, eh. Audio call, boses lang. Dapat kung totoong mangangaral ka, you have to show your face. Ipakita mo yung mukha mo. Show your face. Mura lang na, bro. Takot lang. Ito, ha. Ito yung protocol ko dito, ha. Kapag hindi ka nagpapakita ng mukha mo, I don't accept your call. Sayang naman, sir. Sayang. Parang evil. Ang mahalaga yung salita ng Biblia, hindi mahalaga mukha ko. Aba, si Kristo nangaral. Nagtago ba siya ng kanyang mukha? Yung mga apostol, nagmas ba yun? Nagtago ba? Wala, di ba? Kung hindi ka nagpapakita ng mukha mo, ibig sabihin, takot ka. Kung palpak yung mga doktrina mo, doon sa live natin dito, hindi ka mabubuking, dahil wala ka mukha, di ba? Walang problema, kahit magtanong ka ng magtanong. I will entertain you, but the question is, you have to show your face. That's my role, ha? That's my role. Kung wala kang mukhang maipakita, wala. At hindi ako si Kristo. Sinabi ko bang si Kristo ka? Binigyan ko lang ng example. Ikaw, si Kristo nga, nangaral nagpapakita ng mukha. Ikaw, hindi ka nagpapakita. Yung demonyo, kausap niya si Kristo, nagpapakita. Ikaw, hindi ka nagpapakita ng mukha. Mas masahol ka pa sa demonyo ito. Magpapakita ka, patunayan ng mong Trinity kung Diyos ang Holy Spirit. Diyos naman talaga ang Holy Spirit. Diba? Hindi mo tinanggap ang challenge ko sa iyo kanina. Kaya sapaw ka na lang ng sapaw. Hindi mo tinanggap. Eto, kung hindi ka naniniwala na ang Trinity ay, yung Holy Spirit ay Diyos, anong binanggit sa the Voice Bible? St. Matthew 28:19. Go out and make disciples in all nations ceremonially. Wash them through the baptism in the name of the Triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. Triune God, oh! Ano ba itong Triune God sa'yo? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kung hindi ka naniniwala dyan, anong klaseng paniniwala? Umiwas ka na lang kay Soriano. Saan na yung si Migs? Bakit hindi pa pumasok? Pasok ka. Pumasok ka, pero sa isang kondisyon, papapasukin mo ko audio call. Sa isang kondisyon, I don't accept your call if audio call ka lang. Kasi ang protocol natin dito, gusto kong magpapakita ka ng muka. Sharing to, di ba? Give and take tayo. Magtanong ka sa akin, magtanong rin ako sa'yo. Hindi naman tayo debate, sir. Give and take tayo dito, sharing. Pag may mga bisita tayo, wag mong sabihin na pinahirapan kita. I'll just ask you a question for clarification only. Ganyan lang kasimple, sir. Ganyan lang kasimple yan. Deliverance siya, bro. Ipakita cross kong
naipit si Soriano ang igigiit. Natural! Founder ninyo yan! Alang-alang idamay ko si Kristo sa simbahan ninyo. In the first place, hindi nga alam ni Kristo ang simbahan ninyo. Ang ginawa nyo, kumukuha kayo ng mga pangalan sa Biblia at ipinarehistro ninyo sa Security Exchange Commission. At ikaw naman ay naloko sa tatag ni Soriano. Ha? Gusto mong ebidensya? Ito ha, Wikipedia tayo. Ito ha, MCGI Religion. MCGI Religion tayo. Ayan. Ipapakita ko ito sa screen natin para alam mo rin minsan. Ikaw naman yung hindi lang, ayan o, maliit lang. May picture ni Soriano pa. Anong nakasulat yan? The members of Church of God International, Tagalog, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos International, abbreviated as MCGI, is an international religious organization with headquarters in the Philippines. Click natin to Wikipedia. Philippines pala kayo eh. Ito. Sa Philippines, it is proudly known as the Philippines as ang dating daan. Dating daan? Anong sinabi ni Propeta Job? Anong sinabi ni Job? Ang dating daan ay nilalakaran ng mga masasamang tao. Kaya si Soriano, namatay na lang, hindi pa naresolba yung kaso niya. Boy! Straight to the point! Live! Ito yung logo niya, boy? Ayan o. Sino founder, boy? Magbasa tayo sa baba. Abbreviation, servant, headquarters, separated. Separate pala kayo na ng Iglesia ng Diyos kay Pires. Nag-separate pala kayo Pires leadership 1928 to 1975. Sinalo ni Eliseo Soriano at yan ang nangyari sa inyo. Ay boy, hindi masyadong klaro sa ating cellphone. Maliit na masyado So boy, kawawa ka naman boy. Kawawa talaga itong si Kuan boy, si Soriano boy. Yan, nagtatag kayo ng naakay talaga kayo. Kaya pala nagalit ang Diyos kay Job. Ano nagalit? Nagalit ba ang Diyos kay Job? Binigyan pa nga si Job ng libo-libong multiply the blessing. Hindi nagbasa itong si Soriano. Puro kachat lang. Ilipas pala nagalit ang Diyos kay. Tingnan nyo, nagkakamali ka na nga Ang na lang protocol natin dito, pag pumasok, magpapakita ng muka. Kapag wala ka muka, I don't accept your call simple lang. Kung gusto mong pumasok, i-add kita sa GC ko or i-video call mo ako. I-adapt ko dito sa live para makita ng lahat. So, oras mga ka-viewers 16 minutes after 7 o'clock, after 9 o'clock in the evening. Straight to the point! Live! On the spot! On the spot! Ilan na tayong sapat na oras hanggang susunod muli. Ito yung lingkod Brad Junior nga po magsasabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine ni Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!